Nung mismong araw ng graduation ko sa college, binigyan ako ng campus crush ng 4 na milyon para maging contract husband niya sa loob ng 3 taon. Pero sa lumipas na 3 taon, nakalimutan ko na may kontrata lang pala kami. Ngayong araw, nang alanganin pa ang gising ko, gumapang ako papunta sa kama niya. Pero, tinadyakan niya ako papalayo. Walang hiya ka. Huwag mo akong hawakan. Sa ganitong pisikal at emosyonal na pagpapahirap, pinalipas ko ang 2,000 araw at gabi. Ngayon, hindi ko na talaga kaya. Xiao Nuan. Mag-divorce na tayo. Ang kanina lang ay masayang paligid habang nag-aalmusal, ay biglang nanlamig dahil sa sinabi ko. Sigurado ka na ba dyan? Kapag ikaw ang nakipag-divorce, kailangan mo akong bayaran ng 4 na milyon. Kung wala kang may bibigay na 4 na milyon, ipapabalik kita sa kulungan. May halong pananakot ang malamig na tono ni Xiao Nuan. Ayaw pa niyang makipaghiwalay ngayon. Sa loob ng 3 taon, nakasanayan na niya, na may isang shuyi sa tabi niya. Ngumiti lang ako ng mapakla at tumango. Mag-divorce na tayo. Pangit naman kung hihintayin pa natin siyang makabalik bago tayo maghiwalay. Sa lumipas na 3 taon. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Yung utang ko sa yung 4 na milyon. Gagawa ko ng paraan para mabayaran ka sa loob ng 1 taon. Ay oras ka ba ngayon? Asikasuhin na natin ang divorce papers ngayong hapon. Dahil sa taas ng pride ni Xiao Nuan, hindi na niya ako binigyan ng pagkakataon. At hindi na namin hinintay ang hapon. Wala pang 10 minuto pagkabukas ng munisipyo. Lumabas na agad kami mula sa loob. Hindi man lang ako nilinggan ni Xiao Nuan. Sumakay siya sa kotse at tuluyang umalis. Naiwan akong nakatayo sa labas, na may matinding pait sa mga mata. Wala pang 200 metro ang natatakbo ng kotse niya, nang biglang ihinto ni Xiao Nuan ang sasakyan sa gilid ng kalsada dahil sa isang tawag. Pagkasagot pa lang niya sa kabilang linya, mula sa kabilang linya, narinig ang isang boses na pamilyar, pero tila estranghero na rin. Xiao Nuan, bakit siya ang sumagot ng tawag mo kagabi? Sobrang saya ko pa namang ibalita sana sa'yo. Nauuwi na ako ng bansa, pero pagkatapos kong magsalita, akalain mong, siya pa ang magsasabi sa akin, alam na niya. Ibig sabihin ba nito, kayo na? Du Ziteng, pwede ba, itigil mo nga yung maduming isip mo. Naiwan ko sa baba ang cellphone ko kagabi. May kailangan ka pa ba? Busy ako, matapos marinig ang boses ng ibang babae sa kabilang linya. Agad na binaba ni Xiao Nuan ang tawag. Bigla niyang naisip na siguro nga, nasran siya ng bait dati. Para magkagusto sa isang babaerong tulad niya. Dahil sa hiwalayan, dagdagan pa ng pagkairita kay Du Ziteng. Nawala na talaga ng ganang pumasok sa trabaho si Xiao Nuan. Ang Vice-Presidente Wen na hindi kailanman uma-absent ay himalang hindi pumasok. Nagmaneho siya pabalik sa bahay ng mga Wen. Diretsyong binuksan ni Wen Nuan ang pinto at pumasok sa kwarto. Si Chen Nuang Qiu na hindi pa rin bumabangon. Napatingin sa kanyang pinakamamahal na anak, bago siya biglang hinakap nito ng mahigpit. Maria. Hiwalay na kami ni Shuyi. Pagsapit ng 11:00 ng umaga sa bahay ng mga Wen, napilitang umupo si Xiao Nuan sa sofa, habang inuusisan ng kanyang mga magulang. Kilala si Ginoong Wen sa pagiging malambot sa kanyang anak, pero ngayon, hindi niya ipinagtanggol ang dalaga, at hinayaan lang niya itong mapagsabihan ng matindi. Xiao Wen Nuan. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa'yo. Lagi mo nalang inaapi si Shuyi. Hindi na nga kita pinagsasabihan tungkol doon eh. Pero paano mo nagawang makipaghiwalay? Sa nakalipas na ilang taon, naging maayos at maganda ang takbo ng karera mo. Sino ba sa tingin mo ang nasa likod mo at laging tumutulong sa'yo? Yung mga trabaho mo. Alin ba doon ang hindi ginawa ni Shuyi para sa'yo tuwing 10 oras ng gabi? Inasikaso na nga niya lahat ng pangangailangan mo sa bahay. Sinasayang mo lang ang galing at talento ni Shuyi. Araw-araw, siya ang nagluluto ng almusal at hapunan mo. Siya pa ang naghahanda ng pampaligo mo. Kahit nga mga pantit bra mo, si Shuyi pa ang naglalaba. Sino nga ba yung nagsabi sa akin noon, na napakasarap daw sa pakiramdam na may asawang lalaki sa bahay? Tapos ngayon, sasabihin mo sa aking hiwalay na kayo. HMP. Matinding kamalasan talaga ang inabot ni Shuyi, para mapunta lang sa isang walang kwentang tulad mo. Dahil sa matinding panenermon, bakas ang pagkapahiya sa mukha ni Xiao Nuan. Tinaas niya ang kanyang noo at matapang na sumagot. Ako ang anak nyo, o si Shuyi. Para sabihin ko sa inyo, si Shuyi ang nakipaghiwalay. Ang anak nyo ang iniwan. Nang marinig ito, agad na naginit ang ulo ni Old Wen. Tabog siyang naglabas ng cellphone para kamprontahin ang lalaking iyon. Ang mismong anak niya, ang anak ni Wen Dun. Paanong hindi naging sapat para sa gunggong na yon? Kaso, bago pa man niya matawagan, ay pinigilan na siya ng galit na sigaw ni Chen Nuang Qiu. May gana ka pang tawagan si Shuyi. Hindi ka ba natatakot na baka isumbat lang niya na may ibang lalaki sa puso ni Xiao Nuan? Hindi ba't hinihintay lang naman niyang bumalik yung walang hiyang anak na yun ng mga Du? Akala mo ba hindi ko alam? O baka akala mo, hindi rin alam ni Shuyi. Xiao Nuan, makinig kang mabuti. Kapag naglakas loob kang makipagbalikan sa walang hiyang anak na yun ng mga Du, babawiin ko lahat ng shares na ipinangalan sa'yo.
Tapos tingnan natin kung hindi ka sip-in pala yun ng walang hiyang yun. Kay Papa ang mga shares na yun. Oh, edi tanungin mo yung Papa mo kung lalakas ang loob niyang ibigay sa'yo. Old Wen. Gusto mong makatikim ng suntok? Masamang tiningnan ni Chen Nuang Qiu si Wen dun. Kaya naman sa pagkakataong ito, kumampi na siya sa kanyang asawa. At nakunat noong nagsalita ng mahinahon kay Xiao Nuan. Pareho kami ng pananaw ng nanay mo. Hinding-hindi kami papayag na magsama kayo ni Do Ziteng. Tumingala si Xiao Nuan. May galit na tiningnan ng mga magulang. Nanggigigil niyang sinabi, ngayon, si Shuyi na ang mismong may ayaw sa anak niyo. Hindi naman sa ayaw ko na kay Shuyi eh. Tumawag kasi sa akin si Do Ziteng kagabi, uuwi na raw siya. At pag-uwi niya, pakakasalan niya raw ako. Kaso, si Shuyi ang nakasagot ng tawag. Kaya kaninang umaga, nakipaghiwalay na siya. Ano bang gusto ninyong gawin ko? Kung ganyang kampi kayo kay Shuyi, edi doon na kayo sa kanya. Sa paglaban na iyon ni Xiao Nuan, halatang walang pakialam si Chen Nuang Qiu. Tiningnan niya ng may pangungutya ang sarili niyang anak. Akala mo ba, yang mga palusot mo ay hindi mabubuking ng nanay mo? Uuwi na kamo si Do Ziteng. Simula bukas, ibebenta ko ng kalahating presyo ang bahay mo. Ngayong hiwalay na kayo, dito ka na ulit titira. At kung susubukan mong umuwi ng lampas alas 9 ng gabi, babariin ko yung mga binti mo. Kung gusto mong makipagrelasyon ulit, kahit kanino pa yan, ayos lang. Pero hindi ka pwedeng makipagbalikan kay Do Ziteng. Tandaan mo tong sinasabi ko ngayon. Wala ka ring pupuntahan ngayong araw. Pupuntahan ko si Shuyi ngayon para tanungin kung ano ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay ninyo. Xiao Nuan, ipagdasal mong hindi sabihin sa akin ni Shuyi ang totoo. Pagkasabi nito, tumayo si Chen Nuang Qiu. At nanlilisik ang mga matang tumingin kay Lao Wen. Kapag pinayagan nitong lumabas si Xiao Nuan, humanda na siya sa mangyayari. Dahil galing sa militar, hindi sanay magpaligoy-ligoy si Chen Nuang Qiu. Hindi rin siya yung tipo na gagamit ng malambing na salita para pagsabihan si Xiao Nuan. Dahil si Lao Wen na ang gumagawa noon. Kung hindi pa siya maghihigpit, wala nang makakakontrol sa pasaway na batang ito. Pumasok sa kwarto si Chen Nuang Qiu at nilabas ang titulo ng bahay. Tiningnan niya ng masama si Xiao Nuan. Kung ayaw mong magpadala ng mga sundalo ang pangalawang tito mo para damputin ka, manahimik ka rito sa bahay. Ibebenta ko ang bahay ngayong araw. Tapos hahanapin ko si Shuyi. Gawin niyo na kung anong gusto niyo. Para lang akong ampon sa inyo eh. Sige, puntahan niyo na yung anak-anakan ninyong si Shuyi. Hindi pinansin ni Chen Nuang Qiu si Wen Nuan. Binuksan niya ang malaking pinto at tuloy-tuloy na umalis. Sa mga oras na ito, nagpapagala-gala ako sa kalsada at hindi alam kung saan pupunta. Biglang tumunog ang luma kong cellphone na hawak ko. Nang makita ko ang salitang Binan sa screen, biglang tumulo ang pawis ko mula sa noo. Nanginginig kong sinagot ang tawag at sinabing, "Hello." Magandang araw po, loko kang bata ka. Masyado ba akong naging mabait sa'yo, ha? Subukan mong mag-hello ulit, makikita mo. Tatawagan ko ngayon din ang mga sundalo, para ipabaril kang hayop ka. Maria. Sorry na po. Ayan, mabuti. Tanghaling tapat na, sigurado hindi ka pa kumakain. Hihintayin kita dito sa Baisheng Kitchen. Pag-uusapan natin yung tungkol sa paghihiwalay nyo ni Xiao Nuan. Bibigyan lang kita ng 10 minuto. Subukan mong hindi pumunta. Opo, alam ko po. Paano naman ako hindi pupunta? Baka magpadala pa kayo ng mga sundalo para hulihin ako. 10 minuto. Sisiguraduhin kong makarating dyan. Napakainit ng panahon ngayong tanghali ng Tagaraw. Dahil walang masakyang taxi, patakbo na lang akong pumunta. Pagpasok ko sa private room, saktong inilabas ng Binan ko ang cellphone niya. Mukhang may tatawagan sana. Tiningnan ni Chen Nuang Qiu ang umahangos kong mukha. At malamig na tumango, pwede na. Kahit hiwalay na kayo, nirerespeto mo pa rin pala akong Binan mo. Sabihin mo sa akin kung bakit kayo naghiwalay ni Wen Nuan. Pag-isipan mo munang mabuti bago ka sumagot. Dahil kung hindi, baka mapatay talaga kita. Dahil dito, napilitan na lang akong magsinungaling na may problema ako sa ibaba. Nabaog ako, terror sa ospital. Tatawagan ko si Xiao Nuan ngayon din. Tawagin mo siya rito para samahan tayo. Pagdating sa biyenan ko, wala talaga akong panama. Hindi talaga pwedeng pumunta sa ospital. Kung malaman ng biyenan ko na nagsisinungaling ako, lagot talaga ako. Napabuntong hininga ako, umupo sa silya, at mahinang sinabi, ang kasal namin ni Xiao Nuan ay isang kasunduan lang. Noong mga panahong gipit na gipit ako, kailangan ng nanay ko ng 400,000 para sa operasyon niya. Wala na akong ibang magawa. Kaya nagmakaawa ako kay Xiao Nuan na tulungan ako. Kaya kami nagpakasal, ay dahil hawak din niya ang kahinaan ko. Para tulungan ko siyang harapin kayong dalawang matatanda. Ngayong tapos na ang kontrata namin, hindi ko na pwedeng sayangin pa ang oras ni Xiao Nuan. Wala na akong magawa. Kung magmamatalino pa ako sa harap ng biyenan ko, siguradong mas malala ang bagsak ko. Kaya umamin na lang ako ng tapat. Pero habang nagpapaliwanag ako, anako ko na ang lahat ng sisi. Pero ang atensyon ng biyenan ko, tila wala sa usapan ng peking kasal namin. Sa halip, kumunat ang noo niya at nagtanong, "HMM, matanda na ba ako?" Nako,
Hindi, hindi, hindi. Hindi ka pumatanda kahit kaunti. May kulang na salita. Maria, hindi ka pumatanda kahit kaunti. Hehe. Kapag lumalabas na kayo, napagkakamalan kayong magkapatid ni Xiaonuan eh. Doon na nakontento si Chen Nuang Qiu. Tapos, nagsalita siya, peking kasal. Pwede kong isipin na 3 taon na kayong magkasintahan. Totoo namang napakaraming kapintasan ng batang si Xiaonuan. Lagi pa siyang nag-iinarte na napakaselan daw niya sa kalinisan. Wala man lang siyang kaalam-alam sa mga gawaing bahay. Maliban sa maganda siya at nakapagtapos, wala na siyang ibang maipagmamalaki. Sabihin mo nga sa akin, hindi mo ba talaga nagustuhan si Xiaonuan kahit kaunti? Sa loob ng ilang taon, kahit aso pa yata ang kasama mo mapapamahal ka na. Dapat may nararamdaman din siya, di ba? Hindi sa sinasabi kong aso ka ha. Ang tinutukoy ko ay si Xiaonuan. Sa sobrang bagsik ng biyenan ko, hindi na tumigil ang pagtagaktak ng pawis ko sa noo. Pinunasan ko ang pawis ko at mahinang sumagot. Alam niyo naman po kung saan ako galing. Kung wala lang silang hawak laban sa akin. Sa buong buhay ko, hindi talaga ako kakausapin ng isang babaeng katulad ni Xiaonuan. Kailangan kasi pantay ang estado sa buhay pagdating sa ganito. Kaya kahit na gusto ko si Xiaonuan, wala ring silbi. May iba siyang gusto. Ang tinutukoy mo ba ay ang tarantadong anak ng pamilya Do? Yung Do Ziteng na yon. Hindi ba't ang habol lang naman niya ay ang mga share ni Xiaonuan sa Changxiang Group? Tanging ang utuutong si Xiaonuan lang. Datang mag-aakalang totoong mahal siya ng Kuya Ziteng niya. At ikaw, makikipaghiwalay ka na lang, hindi mo man lang sinabi kay mama. Paano na ngayon? Pagbalik ni Do Ziteng, siguradong magpapakatanga na naman si Xiaonuan at susugod sa apoy. Ano yon? Ipamimigay lang niya sa pamilya Do ang pinaghirapan ni Wen sa buong buhay niya. Nagsisisi talaga ako kung bakit hindi lalaki ang naging anak ko. Wala talaga akong lakas ng loob na sagutin yun. Kahit tumango, hindi ko magawa. Pero buti na lang, hindi na ako masyadong pinahirapan ni Chen Nuang Qiu. May kinuha siyang 100,000 sa bag niya at inihagi sa akin. Kung hiwalay, edi hiwalay. Akong si Chen Nuang Qiu ay hindi makitid ang utak. 3 taon mo akong tinawag na mama. Kahit hindi nakita manugang ngayon. Itinuturing pa rin kitang parang tunay na anak. Bulag talaga yang si Xiaonuan. Kung may papakita kang kahit 10,000 ngayon, parang wala na ring silbi ang buhay ko bilang si Chen Nuang Qiu. Kunin mo muna to at gamitin. Huwag na huwag mong iisiping umalis sa syudad na to. Kapag may nangyaring masama sa amin ni Wen balang araw, ikaw pa rin ang aasahan naming tutulong. Subukan mo lang tumanggi. Ipapatumba talaga kita sa mga tauhan ko. Nako, hindi po. Hindi po ako tatanggi, hindi. Nakakahiya talagang tumanggi kapag may tinanggap ka na. At hindi lang ito basta maliit na halaga. Pero takot ko lang na hindi yan tanggapin. Ang pagiging palaban ng biyenan ko. Matagal ko nang kabisado yan. Habang kumakain kami, biglang nagsalita si Chen Nuang Qiu. Kaya na raw pamunuan ni Wen Nuan ang mga tao sa Changxiang. Tumango lang ako habang panay ang subo ko ng kanin. Sa paningin ni Chen Nuang Qiu, ako pa rin ang paborito niyang manugang. Guwapo raw ako, bagay na bagay kami ni Wen Nuan. At napakatalino ko raw, naniningkit ang mga matang tiningnan niya ako. At nakangiting sinabi, gusto mo bang bumalik sa Changxiang Group? Pwede kong sabihin kay Wen na gawin kang head ng planning department. Napangiti na lang ako ng alanganin at umiling. Naman, wag na po kayong magbiro ng ganyan. Kapag bumalik ako sa Changxiang, iisipin lang ni Wen Nuan na hinahabol-habol ko pa rin siya. Hiwalay na po kami, kaya mas mabuting dumistansya muna. Saka isa pa, kahit hindi alam ng mga empleyado doon ang relasyon namin ni Xiaonuan. Nakita na po ako ng mga boss doon. Tsaka pabalik na rin ang lalaking yun. Kahit anong mangyari, dating asawa pa rin ako ni Wen Nuan. Kung makikita ko ang ex-wife ko na may kasamang ibang lalaki, masakit din naman yun para sa akin, hindi ba? Kaya naman po. Parang awan nyo na po, hayaan nyo na muna akong manahimik. Sige na po, halatang halata ang pagkadismaya sa mukha ni Chen Nuang Qiu. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Ikaw talaga, ang taas-taas ng pride mo pagdating sa amin. Pero pagdating kay Xiaonuan, hindi mo man lang may pagtanggol ang sarili mo. Ang akala tuloy ng tandang batang yun. Sa kanya galing lahat ng galing mo, dahil buo na ang desisyon mo. Hindi na kita pipilitin pa, pero ngayong hiwalay na kayo ni Xiaonuan. Huwag ka rin munang magmadaling mag-asawa ulit. Kapag may nagustuhan kang babae, sabihin mo agad kay mama. Kapag hindi nakuha sa santong dasalan, babagsakan na lang natin siya ng pera. Wala muna akong balak pumasok sa relasyon ngayon. Aayusin ko muna ang mga problema ko, tapos bibili ako ng bahay dito sa syudad. Bago ko isipin ang pag-ibig. Maria. Dapat yata nagmamadyong na kayo ngayon. Pang-4 na tawag na to ni Tita Zhao. Habang nag-uusap, tumunog ang cellphone ni Chen Nuang Qiu. Sinagot ni Chen Nuang Qiu ang tawag. At agad na naniga. Apurado kayo masyado. Para kayong sumusundo ng kaluluwa ah. Kumakain pa kaming magbiyenan eh. Tapos apura kayo ng apura.
Maghintay kayo dyan. Uubusin ko ang mga pera nyo mamaya. Kasama mo ba si Xiaoyi dyan? Isama mo na rin siya rito. Nang mapanggigilan naman siya ng gusto ni ate. Ang sarap pa naman magluto ni Xiaoyi. Tapos, ang kapal ng mukha mo. Huwag mong lalandiin ang manugang ko. Marami namang asong lalaki dyan sa labas. Shuyi, tinatanong ni Tita Zhao mo kung sasama ka raw ba? Nako, hindi na po, Tita Zhao. May gagawin pa po ako ngayong hapon. Bibili pa ako ng iuulam para kay Xiao Nuan. Pagkasabi ko nito, bigla akong natigilan. Nakasanayan ko na nga pala talaga. Nanggigigil sa galit na sumagot ang babae sa kabilang linya. HMP, pumunta ka rito Chen Nuang Kiyo nang mapatay kita. Umalis na ang palaban kong ginan. Sakay ng kanyang simpleng A6. Naiwan akong mag-isa sa kalye, bakas ang pait sa aking mukha. Tapos, ikinuyong ko ang aking mga kamao. Magsisimula na ang bagong kabanata ng buhay ko. Makabili nga muna ng yosi. Medyo positibo naman ang pananaw ko. Pagkabili ko ng isang kahan ng yosi, dumiretso na ako sa ahente para maghanap ng bahay. Sa huli, napili ko ang isang medyo may kamahalang unit. Isang duplex sa tuktok ng building. Ang utang na 4 na milyong piso ay hindi mababayaran kung puro pagtitipid lang ang gagawin ko. Para makabayad ng utang, hindi sapat ang puro tipid lang. Samantala, malapit na talagang bumigay si Xiao Nuan. Naibenta na ang bahay. Walang kemo-emosyong sinabi ng ginan niya kay Xiao Nuan na naipatalo nito ang bahay kay Tita Zhao sa pagmamajong. Kung may angal daw siya, doon siya magreklamo sa Zhao na yon. Sa Tita Zhao na ito na pinipilit siyang tawaging ate simula pa noong bata siya. Palagi nang magalang pero umiiwas si Wen Nuan. Ang walang modong nakatatandang ito kasi, palagi siyang kinukulit at tinatanong ng, kamusta naman ang stamina ko? Dahil dito, si Wen Nuan na wala pang muwang sa mga bagay na ito. Ay hindi man lang malaman kung paano ba sisigat. Pagdating kasi sa ganitong usapan, sobrang inosente pa ni Wen Nuan, parang isang blankong papel. Sa mga oras na ito, nakaupo lang si Wen Nuan sa gilid ng kama at nakatulala.